Si Kristo ang Si Kristo ang nagmamahal noon sa bayang hinirang. Ngayon pari siyang patnubay. Si Kristo ang simula pa noong araw, wakas natin siya't handungan. Si Kristo ang pinagmulan, Alpa'y sagisag niyang tunay. Siya'y ating pinanggalingan. Si Kristo ang siyang hantungan, Omega'y kanyang larawan. Siyang ating patunguhan. Kay Kristo ay nabibilang lahat ng panahon araw, bawat yugto ng paghirap. Kay Kristo ay nabibilang mga taong dahan-dahan, ari siya ng kasaysayan. Kay Kristo ang karangalan, lahat ng kapangyarihan, Panginoong dinarangal. Kay Kristo ang kapurihan ng buong sangkatauhan, ngayon at magpakailanman. Sa sugat na lubhang banal ni Jesus sa tagiliran, dugo't tubig ay lumitaw. May sugat sa pahang kanan, si Jesus na nabayubay, sa krus na kinamatayan. Ang kaliwang pahan naman ni Jesus din ay sugatan, ako'y naglagos na tunay. At sa kanan niyang kamay, si Jesus din ay pinakuhan, kaya't may
may sugat na taglay. Sa kanyang kaliwang kamay, si Jesus ay pinakuhan, nung buhay niya'y ihalay. Mapawi nawang tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso natin isipan. Lumen Christi. Gawa mo na akong gatas. Lumen Christi.
kapatid, ngayong nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon ngang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa tanan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasyahan ang Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itatawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasyahan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasyahan.
dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki o maliliit, at gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mailap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa mailap na hayop, malaki man o maliit, at ang lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, ang lahat ng bagay na naroroon sa loob ng 6 na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.